Alright, yo! Welcome ulit sa What's Up Rockers. Yung medyo mainit-init yung gabi today kasi may guest na naman kami. Yung guest namin actually, kilalang-kilala na siya ng madami. Musician, also sound engineer, producer. At the same time, he is in a band. Siguro familiar na din kayo lahat. He's been with Ozawar. He is the founder of Grayson and madaming pang banda. So, you know, like without further ado, sobrang excited kami for this episode kasi we have Pero everyone. Let's go! What's up, rockers? So actually, welcome sa aming itong aming pang episode 7, yo. Oh, yo! Congrats, episode 7. Episode 7 na din. And shout out natin muna ang mga unang first episode, sila Kuya Jat. Yeah. Shout out kay Jat sa Street Smarts and 604. Yeah, Kuya Arman. Second man is Kuya Arman. Third natin was Pog. Si Pog, yeah. Shout out sa Kultura. Kultura Tattoos, And then after Pog, shout out kay Benjo from Arrow in the Quiver. Arrow in the Quiver, yan. And after that, pang fifth namin is shout out kay Jello Granados. Uy, that's right. Shout out. And sa aming previous one is shout out kay Miss Canada. Philippines. Jessamine. Miss Jessamine, shout out kay Jessamine. So for episode 7, yo, ito ang tanong ng bayan, you know. Anong tanong ng bayan? Sino ba si Per? Sino ba si Per or sino ba si Grayson? Kasi parang start mo natin kay Grayson or sino ba si Per? Isa lang ba si Per tsaka si Grayson? Split personality. Hindi, joke lang. So, start mo tayo kay Per. Okay. Sino ba si Per? Si Christopher ba? Si Christopher or si Per. Ako kasing tinatawag akong Christopher. Ayun, nag-cringe ako. Hi, Christopher! Ayoko, man. So sino ba si Per? Wala, rockers lang ako. Isang rockers na, you know, may hobby na nagigitara, nagbabanda, musician actually. Musikero. You know. Tapos yun. Yun na, parang lahat. Sa akong rockers, that's it. Para sa Ichong, ano ba yung pagkakaintindi mo sa rockers? Yung rockers ay para siyang anong tawag dito? Para siyang walang maisip. No, anyway, para siyang, alam mo yun, live your life free. Parang lifestyle. Para siyang lifestyle actually. Pag, parang yung character mo or yung mood mo is sa isang music kumbaga nakikinig ka ng metal, ganito ka, parang ka din. Pero at the same time, mababait yung mga rockers. Biglang Mabawiin natin yan. Papunta na sa dibil-dib. Paano mo na-discover na rockers ka, Chong? Kailan lang ba siya? O na-discover mo ba siya? O parang sabi mo sa sarili mo rockers talaga ako. Hindi, kasi dati nung bata ako, naalala ko nung 2000 and mga early 2000, let's say, mga ganun. Early 2000, yung pinsan ko na mamatanda. Meron siyang gitara or hindi, meron siyang tape na Meteora Hybrid Theory sa Linkin Park. Ngayon, pinapakinggan niya lagi. Tapos nung una natatakot ako, men. Sabi ko, tangina ba tang ingay nito mga to parang demonyo yung Right. Maingay talaga. Oo, tapos yun. Tapos nung lagi niya pinapatugtog hanggang sa nagustuhan ko na rin. Yung crawling. Tsaka Points of Authority. Nagustuhan ko yun. Tapos yun, hanggang sa naging tuloy-tuloy, nagsanga-sanga na yun. Tapos sabi ng pinsan ko, pakinggan mo, Slapshot, mas mabigat to. Pinoy version, di ba? Nakinggan niya sa akin yung Cheese Pilipinas, yung Greyhounds, Your Puppet and Clowns, mga yun. Hanggang sa trilogy, napakinggan mo na yung trilogy. Hanggang sa nagsanga-sanga na yun.
So, pero before ka pumunta talaga sa heavy, meron ka, nagigitara ka na ba noon? Or... Hindi, nakikinig lang ako. Nakikinig ka pa lang ng mga time na yun? Nung high school ako, nung elementary pa ako, sumali ako sa parang Drum and lyre? Drum and bugle. So, naging drum and bugle ako. So, mahilig na talaga ako sa music. Yeah. Same. Tapos, It's a good starting point. Yeah. Tapos high school, tsaka ka nag-start sa pagigitara. Tapos nung high school, nung around 2005, I was first year high school, ganon. And then sabi ko, may nakita ako nagbabanda sa school, man. Oh yeah, high school talaga, mag-start talaga yung mga... Parang ang ganda na itong, ang lupit na ito yung gagawin ko. Yun. Tapos yun, after nun, nag-aral ako ng gitara. Tapos nung summer nung first year, summer na first year high school, nanood ako ng film na School of Rock sa HBO. Oh, yung kaya, okay. Dun mo siya talaga unang na Jack Black! Si Jack Black. Jack Black. Yeah, actually cool nga yung movie na yun. Pero dati na akong drummer nun Nagda-drums ako nun dati. Oh, drummer ka muna bago ka mag-jump sa pagigitara. Oo. So may banda ka muna as a drummer ka? Oo. Oh. Sorry. Okay, so may banda ako dati nung may drummer ako. Pero drummer. Pero hindi ka talaga more on sa pagigitara mismo. Hindi. Ano yung mga bagsakan nyo nun? Kalya Lily, Sponge Cola? Kamikasi. Oh, Kamikasi na kayo din, Kamikasi, mga typecast ng mga lumang album. Ganun. Wow. Heavy na pala tinini. Tapos mga Mike konti. Mike Tapos yung nangyari nun, umalis yung gitarista namin sa high school. Para siyang descendant siya kasi sa Japan So, kinuha siya ng nanay niya. Oh, nag-migrate na sa Japan. Ngayon, wala na akong gitarista. Ayun, yung tatay ko din kasi gitarista. So, may gitara kami lagi sa bahay. So, talaga, nasa dugo mo na talaga yung pagiging musikero pala. So, yun, nag-aaral ako ng gitara. Nung una ko na-aaral yung First song is Noipi ng Bamboo. Oh, shit. Pretty solid one to start. A, C, G. Mga ganun lang. And then, after nun, ano pang after nun? After nun is nag-summer na, and then napanood ko yung School of Rock. And then nung napanood ko na yung School of Rock, nagsanga-sanga na naman nahihinig ako ng AC/DC, mga ganun. Right, yeah. Dati yung lolo ko may may tawag dito, may simbahan sila. Oh shit! May sarili silang simbahan. Yung parang Senyor Agi na nga. Senyor Agi. Kukonekta na ba lahat? Kukonekta na lahat. Senyor Agi lang pala. Meron pala kayong talaga, may sarili kayong religion yung lolo. Hindi naman sarili. Ewan ko malay ko ba Anyway, may isang pastor doon, nag-iwan ng gitara doon sa bahay ng lolo ko. Electric guitar, tawagin na, mga ako nun kasi dati acoustic. Yeah, acoustic. Right, yeah. Tapos una ko napahinggan yung electric guitar, sabi ko, rockers talaga tong electric guitar. Bam! Yung pinakaunang chord ko dun, A like literal A, bang! Sabi ko, puta. Pinakamadali kasing ganda na talaga. Rockstar yung tunog ng A Tapos, hindi pa siya naka-plug sa guitar amplifier Naka-plug lang siya sa karaoke speaker. Yeah. I think alam ko yung sinasabi mo yung mga uso sa mga sa mga bahay-sambahan. Yung mga, andun din yung mic, tapos andun din yung gitara, di ba? Sobrang nilalakasan ko lang yung volume niya para mag-distortion. Para sabog talaga yung speaker No? So, ayun, paano naman yung bigla kang way back before sa pagtutugtog mo chong, sumusulat ka na rin nun? Or hindi pa. Kailan mo na-discover yung pagsusulat? Recently lang. Oh, recently lang. Well, dati nung sa Osawar kasi, which is fast forward tayo dito. Yeah. So, hindi nga pala nakakaalam, dating... Buhay pa ba yung Osawar? Or may reunion or sound? Pero check out nyo yung Osawar. Baka naman, I don't know Check out yung Spotify. So, paano naman yung asapera sa rockers Paano, kasi ngayon, malalaman natin mamaya paano tayong nag-jump at yung pagkakaiba ni Per tsaka ni Grayson, di ba? Oh, okay. Sabi mo parang Pero, balik tayo, paano mo naman na-discover yung pagsusulat mo paano ko na-discover? Ano yung first song? Ano yung unang mong inspirasyon sa pagsusulat? Yung yung pandemic.
Pandemic ka talaga. Yeah, yung pandemic ako. Sobrang recent lang, no? Sobrang recent lang. Kasi sobrang na-lay off kami sa work. Wala akong ginagawa sa bahay. Tapos, like, parang nakakalungkot din kasi paulit-ulit na pinaggagawa ko eh. Like, Tapos yun, nag-try akong gumawa ng beat. Like, alam mo yung mga lo-fi beats, mga ganun. Doon ka muna nag-start. Oo, sa 9-6. Sa 9-6. Shoutout sa 9-6. There you go. Nagsakasaka na, no? Doon muna nag-start. Sa hip-hop pan or... Sa hip-hop or something. I don't know anong tawag dun, yun. Music. Let's say music. Let's say music na lang yun. Ano ba so yung... Yeah, yung Ghost. Sinulat ko yung chorus nun. Oh, I see. So doon ka nag-start. And then, doon ako nag-start. Tapos, after nun, din ako sa The Beatles. Na banda? Like parang, lagi ko siyang pinapakinggan ng mga times na yun. Oh, yeah. And then, ayun, mas lalo pang na-inspire akong magsulat yun kasi parang sinasabi ko lagi, paano nila nagagawa to, men? Sobrang simple lang. Pero may dating. Pero may dating, yun. Yeah. Like, Yeah. And then sa dinaka lang, way back in high school din, yung mga time na nagbabanda ko, favorite ko rin yung E-Heads, Eraserheads. That's why shout out kila Chicken Star. Yeah. At naka-experience kami ng hindi makakalimutang experience. So yun, nagsimula yun sa dalawang yun. Nung nagsulat ako ng Ghost, after nun, but why not na magsulat ako ng parang yung gusto ko talagang kanta. Yeah. Hindi naman siya banda. Basta nagigitara lang ako yun. Paano ka sumusulat ng kanta, Chong? Ano ka muna? Melody muna o lyrics? Melody. Melody muna sa gitara na... May hina ako sa lyrics, man. Yeah. May hina ako sa lyrics eh. So, yung ginagawa ko lang lagi is nag-ano lang ako yun. Like, chords progression ka muna. Chord progression, melody, tapos pakinggan ko na lang yun kung anong bagay na lyrics dito. Kung ano yung unang lalabas, ayun, magsusulat ako magme-make sense sa mga ganun. Kasi from Oza Work, kumbaga marami rin talagang like, oh shit, alam mo yun, parang gumawa ka ng sarili mong tunog, parang after Oza Work eh. Alam mo, parang like, oh shit, parang ibang dating na di ba? Parang, ang angas din ng transition yun, parang smooth, parang nung nakita ko siya parang parang kaya mong dalhin eh. Kumbaga bagay talaga sa yung pinili mong, hindi yung like, alam mo, I don't know kung kaya mo rin yung parang Metallica na, di ba? Like Metallica. Yeah, Metallica riff din. Pero sabi ko like, OP man. Like, tsaka hindi bagay sa boses ko yun. Yeah. Tsaka hindi talaga yung nakikita kung kada sulat ko ng kanta, laging lumalabas, strumming lang yun. Tapos, same. Kung ano-ano mga chord. Pero pag banda ka talaga ng mga kasama talaga, yung rockers. Yung sa Osawar naman kasi, ibang usapan yun. Kasi, may isa lang yung mga role namin. May mga roles kumbaga kami dun. Like, right, yeah. Like ako, susulat lang ako ng lines ko. Hindi ko na siya... Kunwari, si Bordy, may sinusulat na riff. Mm-hmm. Ayun na yung riff niya. Tapos yung gagawin namin ni Ben, at ni Sandy at ni Labay. Kanya-kanya pa kayo? Kanya-kanya kami magsulat. Ng part namin. Tapos, magre-rehearse kami. After ng rehearsal, ayun, doon na namin na-arrange na, uy, dapat ganito, ganyan. Yeah, yung adjustments. Pero dapat may ginagawa na kaming sarili naming linya. So, medyo din yun, yung Osawaris nag-develop din malaking tulong din sa akin yan as a guitar player. Yeah, I think kasi nai-enhance yung mga yung mga kumbaga like skills ko in technique or technicalities. Yeah. Or for some reason, Actually, first time kumapanood din talaga yung Ozawar man. Kasi parang, although magkaiba ng tunog nung una eh, di ba? Yung Arrow and the Quiver tsaka Ozawar talagang like, mahirap kasi yung mga breaks niya, ang dami yung mga, alam mo yun, yung mga breaks, dag, yung mga ganong, sabi ko like, ibang tunog, kumbaga parang kaya talagang sumabay sa sa international kasi di ba parang hindi to be honest man, may mga like sabi ko nga like kaya nalungkot din ako nung nawala yung Ozawar eh.
Oo. Kasi parang like okay naman din okay naman din kayo. Tapos sakto pa si Edmar din naman yung shoutout sa Dos Gatches. Nag-change career na sila tuloy. Dos Gatches. Actually, may niready nga tanong ang ating Night Stalker. No, actually, like besides sa music, meron din si Perper, like he's got podcast going on. Oh yeah, Barb's podcast. So shout out din sa Barb's shout podcast. Shout out sa Barb's podcast. So yun, siguro doon naman ako sa side na yun. Like how does that work with your time management between, you know, recording bands, recording musicians, yung sarili mong kanta, and at the same time Barb's podcast. Like paano mo siya? Like may full-time job ka pa, so like how do you juggle everything? Like your time management. Well, yung full-time job ko kasi is off na ako ng 2:30. Oh, so nag-start ka ng 6? Mag-start ako ng alas 6 ng umaga. So 2:30. After ng 2:30, libre na ako yun. Yeah. Ngayon, yung sa Barb's podcast kasi, dati nung madalas pa kaming mag-record na nasa isang room kami. Nangyayari yun Sabado or Linggo. So, bakante naman lahat. Sa bahay. Talagang nag-ano lang talaga ng time yun. Nagbigay ng oras. Yeah. And then, nung may nag-sponsor sa amin na may nagbigay sa amin ng Zoom. Shout out Kuya EJ. Nagbigay sa amin ng Zoom na platform, yung subscription. Oh, okay. So, parang, para makapag-podcast kami ng walang time limit sa Zoom. Right, yeah. So, ayun na. Doon na naging flexible. Kasi online na. Yeah, kasi pag kahit hindi naman kayo magkita-kita or basta sign ka lang dun, di ba? Parang ganun yung mangyayari. Or... Yeah. And then at the same time, ayun, time management yun. Inaano ko lang sa date ko lagi sa cellphone na ito dapat tong araw na to, ano bang ginagawa. Paano yung ano yung Monday to Friday mo? Paano yung, so okay, so 6 to 2:30 your full-time job. Then Monday, ano yung after nung... Monday? Yeah. Depende eh. Kung may mag-record, di may mag-record. Basta yung 2:30 to 10 PM mo, ano na yan, free na yan. Yeah, free na yan. Kung ano na lang kung ano lang darating na grasya. Kung ano na yung yeah, exactly. Yeah. Ganun lang naman, so medyo maluwang din naman. Pero yun na nga, hanggat sa, syempre may mga rehearsals pa, kung baga may mga jams, ganun. Minsan pag may event. Right, yeah. Kasi nag-jam din kayo. Doon na yun nag-BBC. Tapos yun, record, yeah. When it comes to recording naman, kailan nag-start yung like the recording artist? Recording artist? Yeah, like pag-record mo ng mga like sa engineering. Sa engineering. Okay. So nung bago ako pumunta ng Canada. Okay. Gusto ko talagang gusto kong matutong mag-record kasi naisip ko sobrang cool nila. Before ka pa talaga pumunta ng Canada, na mo na yun? Wala pa akong knowledge doon Gusto ko lang. Wala akong alam. Yeah. If you don't mind, yung mga ilang after high school ka ba napunta dito or college? Nag-college ako sa Pilipinas. So medyo, kasi marami na talaga nangyari ng high school ko. May baon ka na talaga. So nag-college ako sa Pilipinas ng 1 taon. Anong course yan? Radtech yun. Radtech? Sa hospital. X-ray. Na-enjoy mo yung mga kaklase mo nung mga panahon? Kailan na-enjoy? Ano ba kasi enjoy? Na-enjoy mo kasama sila. Depende na lang. Yeah. Shoutout sa mga klase. Shoutout sa mga klase. Sana yung napatawad yun na kami. Sana dami nyo na X-ray ng mga tao. So bago ka nag-radtech ka din tsaka ka lumipat dito. So ito yung nangyari. 2010 pumunta kami ng Canada. So nagtigil ako mag-aral. And then pagdating dito, nakahanap ako ng trabaho sa McDo. So nag-McDo ako ng 1 taon. And then nakilala ko sila Juban sa McDo. Sila Juban nga pala yung Drop the Hate. Ang unang banda. Yeah, nakilala ko si Juban. And then, nung nakilala ko si Juban, in-introduce na ako sa ibang niyang mga tropa, kabanda. Sa scene talaga? Sa scene. Ala pa sila Ate Joan noon? Wala pa si Ate Joan, nasa Pilipinas pa yata, man. So, hindi siya actually scene parang kukunti lang kasi dati. Like, yung scene lang dati sa... Pero kakagig na kayo noon, gano'n? Minsan, yeah. Parang once a year, gano'n?
ganon, twice a year sa Olympia. Sa Olympia, hindi ka. Which is ano na ngayon, Grand Kitchen na ngayon sa Suri. Yeah. Yung pala yun. Yeah, man, ang daming memories namin dyan sa Olympia, yo. Yeah, Olympia. So sila Juba ang una mong kabanda yung Drop the Hate? Yeah. Or iba? Drop the Hate na kayo bago pa kayo mapunta sa magkaroon kayo ng gig sa kay Ate Joan sa Chicken Star? Drop the Hate na kami, yes. Kasi dumating si Ate Joan 2011 yata eh. I think 2011 dumating si Ate sa Canada. Tapos paano kayo nag-connect? Si Alec. Kilala ni Alec. Si Ate Joan? Yeah, and then nung na-meet namin si Ate, ayun, and gumawa si Ate Joan ng una niyang gig, yung Carl Roy tribute. Yeah. Yun yung kwento doon na doon pa kasi Jano Gibbs noon eh. Jano Gibbs na artista talaga? Artista. Gulo na, no? Okay. Kumbaga, basta... Jano Gibbs na tayo, yo. So, nagpa-front act ka na pala tayo nung kay Jano Gibbs. Imagine mo, Drop the Hate, front act ni Jano Gibbs, yo. Pero hindi ni Jano Gibbs naabutan yung set namin. Yung naabutan niya yung set nila Aldrin Intorsion. Shout out! So kaya matatagal na rin talaga kayo magkakilala nila. Intorsion, yo. I see. Solid, yo. Such Jano Gibbs after. So yun. Anyway, balik tayo konti. Nung nakilala ko sila Juba ng 2010, hindi ako nakapag-gig sa Canada ng 2010. Yung 2011 na kasi umuwi ako ulit ng Pilipinas at mag-aral. Aral? Ng college, kumbaga. Itutuloy mo yung Rantex. Mukhang nag-enjoy sa kaklase niya nga ito nung mga walang panahon yun. Tapos nung bumalik ako ng Pilipinas, nag-stay ka ulit ng matagal doon? 1 taon. Oh, shit. And then, nagbanda ako ulit ganun. Sa Pinas? Sa Pilipinas. Hanggang sa... Heavy pa din, metal pa din, or... Hindi, parang siya alternative rock na parang yung pinakamabigat namin tinutugtog ng mga Greyhounds. Ganun. Mabigat pa din. So from River Maya Eraserheads to Greyhounds. Parang variety pero siya. Pero OPM. Yeah, mostly OPM. So yun, may pwesto kami sa Davao, sa amin. Sa Tagum. Anong pwestuhan yan yun? Tawag namin Campo. Campo tawag din eh. Campo. Parang spot ng mga... Like bar. Bar. Okay. So may pwesto kami doon every Saturday. Binabayaran kami ng 500 pesos per head. Not bad. Yeah. So may, afternoon, yun yung ko. So nag-aaral ako ng Monday to Friday. And then Saturday, may gig every Saturday. Kumbaga permis yun. Doon ako medyo nahasa din sa ang dami kong alam na tugtugin, man. Yeah. Ano yan? Parang nag-live band kayo nun? O yung live band. So, like 3 sets yun. Oh shit! Talagang live band? Yeah. Damn! So yung nag-ano kayo nun, mga tawag doon, mga Black Eyed Peas, ganyan, or... hindi kami gumanon eh. Parang mga ito yung proud ako eh, kasi hindi kami, para nasa kalagitnaan kami ng show band, tsaka rockers yun. Parang ganun yung dating. Ang mga kino-cover nyo nun, pang Eraserheads, River Maya... Hanggang Slapshot to Greyhounds. Okay. So, ganun. So hindi talaga kayong parang yung mga live band sa Pilipinas or ibang live band na talagang mga kino-cover, yung mga pang-sayawan, yung mga pang-disco. Hindi kayo umabot sa point na ganun. Hindi. Meron kaming mga cover ng mga Journey, mga ganun. Pero ginagawa namin na sarili namin version. That's good, yo. So, ganun. Ayos yun, man. So, yeah, after nun, yung tawag, yung yung Viper Band, yung lagi kong yung ba yung kasama mong yung ba yung kasama mong, yung gumagawa kayo nung sa may dati sa Pilipinas, yung, tawag doon, yung, band sila online? Sila yun. Sila yung kasama ko nun. So yun, hanggang sa napabayaan ko na yung pag-aaral ko ulit. Nagbanda na lang ako. Nakakasira talaga ng banda pag-aaral. Kaya huwag na kayong mag-aaral guys. Banda na lang kayo kung gusto nyo. Huwag maging rockers na lang kayo. Rockers na lang kayo. Kasi doon lang naman ako nasilaw eh. Kasi kumikita ka eh. Kumikita ako. Tapos labas pa nun, may outing din kami. Like, pupunta kami sa may ibang lugar. Dinadala kami ng... May manager kayo? Call 45, ganun. Dinadala kami ng Red Horse. Nadala kami ng, minsan, Touch Mobile, Globe. Ganun. So malaki na rin talaga, kumbaga nakita mo na rin talaga yung galaw ng eksena din. Yeah. Kasi hindi siya yung basta eksena lang na dito lang sa Tagum or sa bayan nyo. Hindi. Kumbaga nagkaroon kayo ng chance na makamit talaga ng mga production na nagdadala ng banda kung saan. Yeah, napunta kami ng at least half part sa Mindanao. Wow. So, ganun, yeah.
So yun, doon ako nasila kasi tayo na ang dami namin pera siguro every week nag-ano kami, mga at least 13,000 pesos yung kita, ganun. Wow. Ano yung pinakamahal mong nabili dun sa mga kinita mo na? Saan napunta yung mga kinita mo na yun? Ininom ng Red Horse yun. Talagang, kumbaga nung panahon na yun, hindi ala pa sa isip ko yung magpupunta na ako ng ganito. Basta wala, like talagang like, lahat para bus. Yo, I was 17, man. Oh, sheesh! Yeah, yo, Damn, party time yun. And Party isipin time. mo, 17, tapos kumikita ka na ng gano'n. And yo, sa panahon namin, like, yo, 17. Yeah, so, let's say 10,000 pesos Yo, nung time na yun. Yeah. Paldo ka na nun, yo. So, ayun. Pwede ka na palang, pwede ka bumili ng bahay dun eh. Baka ano nga ito ba, kamag-anak mo talaga si Senior Aguila, ano? So, ayun, di na napabayaan ko na yung pag-aaral ko dahil doon nasilaw na ba? Ilang kwan yun? Ilang taon ba siya nangyari? Or months? Isang taon lang yun, boy. Isang taon, pero pinabalik ka na ng air mats mo sa... Sabi niya, bumalik ka na. Di na gano'n. Sabi ko, ma, ang dami ko ng pera dito. Sabi ko. Yeah. Tapos sabi niya, hindi, bumalik ka. Mawawala din yan. Eh, tama nga, nawala nga eh. So ano yun, parang hindi mo na siya pinaglaban na hanggang matapos yung career mo doon. Tapos, paano yun, tinapos mo muna yung career mo doon? O bumalik ka na dito na kahit na putok yung ano mo na? Bumalik ako dito kahit putok Oh, sila. Shit. Yeah, yun. Pero tinuloy pa rin nila sa... Tinuloy nila saglit, at least mga half a year, and then nag-disband din sila dahil kanya-kanya na rin. Damn. Yung vocalista, pumunta na ng Abu Dhabi, pera din eh, gusto ng malaking income din. Yeah, nag-explore na. Mga ganun niya. Pero solid yung ganong experience, di ba? Ako, masabi ko, na-imagine ko pa lang, like, on your age, tapos college, like, kaputukan mo nun eh. yung panahon na kaya mong round 4 or round 5 eh. Saka ano din yun, like, yung experience, yung mga matututunan mo doon sa ganong Baon yun. to actually tour sa iba't ibang places na pwede mong tugtugan. Grabe yung matutunan mo doon, yo. Yeah, meron mga ibang places na pinaka the best mong na-experience doon sa mga tour niya gano'n. madami. Masasabi ko lang isa, yung pinaka-worst, okay, pinaka-worst is hindi kami pinakain yo. Tapos tumugtog lang kami. And then konti pa yung bayad. Tapos ngayon, yung pagtugtog namin, may nag-aaway pa sa tinugtog namin nun, di ko ito makalimutan. May tinugtog namin Razorback, tabi ng bulkan. Tapos may sa harap namin, nagbabasagan ng bote, tapos binasag sa ulo niya, tapos pero di kami tumigil, tumugtog pa rin kami, pagising sa umaga. So, that's metal, yo. Yeah. Violence. Worst siya at the same time, the best gig din yun. Yeah, actually good experience. Yeah. Wow. And then the best. Yeah, and then the rest is yung experience mismo ng medyo naglibot-libot ka sa mga lugar-lugar. Parang ano na rin yun, parang nagtuturing. Road tour day. Medyo road tour na ngayon dating. Tapos, ano pa nga tapos yung organizer kung sinong gustong sumama sa amin, meron kami mga +1, +2 lagi, ganun. Oh. Sarap na talaga, mga rockstar ka nga nun, yo. Doon din nahasa yung sa sound engineer mo or nag-decide ka pagbalik mo na dito sa Canada? Nag-decide ako ng pagbalik ko dito. Pagbalik na. Yung pagbutihan. Kasi nung nag-aral ako ng audio engineer, wala talaga akong idea kung paano, how it works, yung mga ganun. Hanggang sa, natutunan ko. Nung pag-graduate ko pa nga, hindi pa nga ako confident sa skills ko eh. Like, nag-take ka ba dito ng course? Nag-take ako ng course ng audio engineer. It's a year Isang taon. Tapos ngayon, di pa nga, after ko mag-graduate, parang kulang eh. Parang kulang pa yung knowledge ko. Yung baga, experience alam ko lang yung basic kung paano mag-ganto, ganyan. How things go. Pero yung mga pasikot-sikot, hindi ko pa alam. Paano siyang nahasa? Or ngayon hanggang ngayon pinag-aaralan? Hanggang ngayon, yun yung kagandahan din sa audio engineering yun. Or sa pagigitara, nagpe-play ka ng instrument. Parang walang katapos sa pag-aaral yun. Totoo. Yeah. Like, Lalo ngayon with the software upgrades. Exactly. No? Like kunwari, gitara ka. Merong 24 fret yung gitara, men. Pero ang dami mong pwedeng gawin dyan, yung bahala kayo. Marami pang di nakaka-discover.
unlimited yan. Yeah. Actually, yun yung kaganda. base naman sa understanding ko din dito, sabi mo nga like 24 fretboard. Yeah. Pero pag isipin mo, 12 notes lang talaga i-play mo dun eh. A to G sharp lang eh. Di ba? So, most of the time, yes. Yeah. So actually, ako, pinag-aaralan ko rin. Kulang lang din talaga ako siguro sa technique or what. Pero sabi ko, once na nalaman mo talaga yung mga scale eh. Mahalaga rin talaga sa scale eh, di ba? Kumbaga pag, yun lang din eh. Same dito. Lalaroin mo lang siya ng ibang octave, di ba? Yeah. Kaya, pero siguro yung advantage din talaga, kahit na alam ko na yung mga ganun, pero iba't pa rin yung nadadala ng experience. Kasi matututo ka ng technique eh, di ba? Yeah. For you, ilang taon ka nagpe-play man? For 15 years or half of your life, di ba? It's like kumbaga, yung sa show ba namin, malaking tulong din yun kasi nagsisipra ako malaking tulong sa tenga ko. Yeah. Parang alam ko na kung saan, muscle memory na lang kung saan siya babagsak yung mga, minsan predictable na yung mga kanta eh. Totoo yan. So yeah, mga ganun. Pero syempre, nag-i-evolve na yung songwriting ngayon yun. Mahirap na mag-predict. Tsaka tinatamad ng musik pa. Kaya gumagawa na lang ako ng kanta ko. Totoo yun. Actually, yun din yung dahilan kung ba't lang din ako parang mas gusto ko magsulat kasi parang nakakatamad ka magsipra. Di ba? Yeah. Sa akin naman, nasasayangan naman ako sa talent yun. Like parang, like I see yung talent na gumawa ng sariling kanta. Like kung kaya mo naman yun, nasasayangan ba ako doon kung hindi mo siya yung ma-maximize? I mean, wala namang masama sa mag-cover yun. Yeah, I think like I'm not against it and like sobrang dami mo ding matututunan sa covers, di ba? Yeah, actually mga techniques. Doon ka gagaling. Muscle memory. So yun yung dahilan kung paano ka nakagawa ng kanta kasi true influence to mga pinapanood mong banda, di ba? Parang paano ka makakabuo ng ganong kanta kung hindi mo naman siya napakinggan, di ba? Like, yeah, exactly. Genius ka na nun. Yeah, like nakagawa ka ng sobrang kasi si Mozart ka ba? Yeah, ikaw lang yung wala kang inspirasyon na like, oh shit. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, I think puwera na lang or alam mo yun, yung paghahalu-haluin mo yung yun parang gusto kong gawing eksperimento yung sa isang kanta parang 7 genre yung lalabas. So ito tayo kay Grayson. So sabi mo nga, paano ba siya nagsimula? Paano nabuo si Grayson, di ba? Okay. Well, nabuo yung Grayson is first of all, yung Grayson na pangalan, kwento ko lang sa inyo, is ako, si Ben, bumili kami sawar pa kami nito. Bumili kami sa Starbucks ng kape yata. Yeah, I think sa Starbucks. Social. Ngayon, pagdating doon sa Starbucks yun. Sabi nung babae, siyempre kukunin yung pangalan niya, diba? Sabi ko, Chris. Sabi ko, pangalan ko, Chris. Yan, si Christopher. Yeah, Christopher, yeah. Hindi, sabi niya, okay. Ngayon, ang tagal namin naghintay ng order yun. Pero may isang baso lang doon na na hindi nagagalaw. Na hindi nagagalaw. Tapos ngayon, tingnan ko nga itong baso. Di naman akin to, Grayson eh. Grayson na talaga eh. Di naman akin to eh. Labo eh, no? Chris Grayson. Oo nga eh. Grabe yung babae nga eh. Tapos ngayon, sabi ko, di ko na natiis. Tinawag ko na, excuse me, is this my coffee? Tapos sabi niya, yeah, that's yours. Di kinuha ko na. Tapos sabi naman, Grayson ko pala eh. Doon nag-start. Doon na yung nag-start. Tapos tinatawag na ako nila Bordy, nila Grayson. Kumbaga, ang nagpangalan din talaga sa'yo ng Grayson is yung babae sa Starbucks. Tapos, yeah. Tapos parang ginatungan na lang din nila Bordy nila hanggang sa okay naman siya. Nag-Grayson. Tsaka mahina ako ng band name. Kaya sabi ko, Grayson lang. Grayson na lang, sabagay. Unique yun. Like, sobrang unique nun actually. Yeah, actually, angas nga din eh. Grayson. I don't know. Yeah, may dating. Thank you ate sa Starbucks. Pwede mo siyang balikan yo. Baka, saan bang Starbucks yan? Sa Guilford yun. Ewan ko, wala na yan. Malay mo, nandun pa siya. So, punta tayo sa mga kanta ng Grayson yo. Okay. So, unang-una, I think yung una mo talagang single is yung Magic Stick, di ba? Oh, yeah. So, pwede mo ba kayong makakwenton? Paano, although alam na namin ang mga nangyayari kung ano ang Magic Stick, pero paano siya nabuo? Paano siyang naisulat yun? Okay. Let's go! Hindi, yung Magic Stick is talaga yun? Parang din yun eh, parang mga pinagdadaanan ko rin yun parang mga heyday or kumbaga like parang
wala, malungkot lang ako kasi wala akong ginagawa. Nasa bahay lang ako. Kasi hindi pa lang na-COVID talaga, no? Yeah. Tapos nakahanap pa ng sagot sa Magic Stick. Yung Magic Stick talaga, kasing ano yun, parang sa Dota yun nanggaling. Kasi may item sa Dota na yung Magic Stick. Which is yung stick, nagbibigay sa'yo ng buhay yun. Buhay, pag tinatama ka ng skills. Pag inano mo, pag kinlik mo. Di ba dadagdagan yan pag natatamaan ka ng skills? Parang ganun, So, ganun sana yung resulta nun. Ganun sana yung gusto kong mangyari. Ngayon, nung sinulat yung lyrics, lahat ng yung mga ganun, at problema wawala. And then, hanggang sa, di ko na lang namalayan, yung pagsulat ko, tayo papunta na to sa Chonky Tapos, ayun, tapos, yun, sabi ko tayo na. So, Magic Stick na sa Dota. Hanggang sa mapunta sa Magic Stick na na-transfer siya sa weed. Don't panic, it's organic. So para siyang pa rin yun, para siyang kumbaga nag-regenerate ng buhay mo. Ganun yung Ganda ng concept yun. Magic Stick. Accidentally lang yun. I see, okay. Nung sinulat ko na siya, sabi ko, oy, ganito na yung resulta, sige, tuloy ko na nga lang. And then doon na pumasok yung influence ko na tinuloy ko na kasi doon na yung mga imagination nila John Lennon tsaka ni Ellie Buendia. Actually, to be honest, na parang ganun yung concept ng mga lyrics nila minsan. Nung narinig kita, ang una ko talagang parang naging, to be honest, alam ko alam yung band ng Join the Club. Oo. Yung una ka talaga sabi ko parang, oh shit, parang Join the Club pala yung dating niya. Pero pag kumakanta talaga na, at aalis, diba? Yung band na parang sabi ko like, oh shit, and ayun. Okay naman, okay nga din and sobrang di rin in-expect na parang from Ozawar tapos oh shit, kaya pala. kaya mo rin dalhin kasi parang sabi mo nga parang through your experience, di ba? Ang dami mo ng baon eh. Ang dami mo ng baon eh kaya parang nung lalo ngayon nakilala pa kita sabi ko like so alam ko na kung saan talaga nanggagaling yung music mo, di ba? Kaya mas maganda rin talaga yung perspective ni Per yung malaman natin is like wow, kumbaga like yung rockstar ka talaga and now it's like you're trying, kumbaga I think build mo na yung kumbaga kompleto na yung portfolio mo kumbaga ikaw na talaga yung kailangan i-showcase si Grayson what do you think Yeah, well, I mean, like sobrang flexible naman ni Per, so I think he's one of those musicians na kahit saan mo siya ilagay, he can stand out on his own. So, yun, and the good thing with him too is like he's very well experienced sa mga banda na he can blend in easily kahit na sino. Anong genre pa, di ba? Yeah. Kaya totoo yun. So, sino naman si Mary? Sino naman si Mary? Si Mary is ano siya, hugot-hugot lang yung mga lyrics na yun. And then, talaga may... Pero tagpuan mo na ba si Mary sa buhay? May... May parang nililigawan ako ng may bumihag. Tapos ngayon, chinachat ko siya bigla or tapos nag-uusap. Japanese ba yan? Hindi. Tapos nag-uusap kami. Akala ko, tongino. Gago. Parang... mukhang okay to, baka yung mapuntahan to. Parang may patutunguhan. And then, one day, bigla na lang siya nawala. Biglang wala na. Parang nag-ghost to Mary, parang... O siya rin yung hinugutan mo sa ghost. Hindi. Ay, dami mo talagang babae, Per. Dami mo chicks. Lahat ng kanta mo, may hugot sa'yo. So, iba pa to. Iba pa si Nagos, iba pa tong si Mary. Yun nga. Bigla na lang sa mga single dyan, alam niya na. Bigla na lang. May manok kami dito. Binenta. Talented yan, saka pa. So, bigla na lang nawala yung communication. Tapos yun, sabi ko, na naman ako. Na naman? Ito na naman tayo. Doon, nag-i-strum ako ng mga Like, kaya hanggang sa nabuo ulit yung... sabi ko, wala akong magawa. Gusto kong ilabas itong mga... saloobin. Mga saloobin na ito. Kinuha ko yung gitara. Tapos, nagaganon ako. Ayos to Bigla, ayos to Okay. Hanggang sinulat ko na. Ikaw, yung sa nabubuo na yun. So, Mary, Magic Stick, tsaka ni isa Hila. So yung Hila naman. Actually, last week, sound trip ko rin talaga siya sa kotse. Oh, shit. Ayos din So, after na tinagyan ko yung Around the Quiver, baka syempre, supporta din. Kung pinagyan ko Grace, pinagyan ko na nga ito ako, para hindi lang din.
So yung hila naman is ginawa ko yung kantang yun nung ako like tawag dito. Kasi dati nung meron akong Ayan na, babae na naman ba yan, Ber? well, konektado. Pero meron akong relationship na actually naging fiancé ko na siya. Oh, shit. Yung babae. Talagang may nag-engagement ring. Oo, naging fiancé ko siya. Tapos nung naghiwalay kami. Tapos ngayon, sobrang depressed ko. Sobrang gulo-gulo ng isip ko. Hindi nagsulat. Ayun na, nilabas ko na naman sa gitara yung Oh. And then, yung gusto kong mangyari is, gusto ko nung kalimutan mag-move on na dun sa na yun. So, parang ang nangyari dun sa lyrics is... Nakapanood ka niya ngayon, baka... so yung parang nangyari dun sa lyrics is, the way yung sulat is, ina-advisean yung sarili ko, man. Oh, yeah. I see. So, ganun niya. Yun din yung kasarap sa mga, sa mga songwriter talaga. Kung di mo talaga sila makakwentuhan about sa kanta nila. Or kasi magbibigay ka ng sarili mong perspective kung ano yung tinutukoy nila, di ba? Yeah. And yun, narinig mo like, oh shit. Yun yung talagang lumalabas sa pagiging manunulat mo. Yun. Yeah, kasi iba yung perspective ng tao na nakikinig, dun sa nagsulat. Sa naghugot talaga. So, kumbaga para siyang advice sa sarili ko yun, na mag-move on ka na, like, harapin mo yung liwanag yun. Well, hindi yung liwanag na parang kukunin ka na ng lolo mo, mamatay ka na nun, hindi yun. Pero yung accept, embrace the... diba? So, parang kumbaga, siya ba? Hinihila mo lang yung sarili mo. Hinihila mo. I don't know yun. Yeah, you're saving yourself. Parang ganun, yeah. Kasi parang wala namang ibang tutulong sa'yo, kundi yung sarili mo din di ba? So parang ganun yan. And then the lyrics na 7 taon mong hinintay is parang 7 years mong hinintay yung liwanag na yun na mag-move on ka na. Right. Ganun. Sino yung mga influence? Medyo traumatizing din yun. Yeah. Sino yung mga influence nung Grayson sa paggagawa ng kanta? Basta random shit lang talaga pag nahawakan ka ng gitara? Hindi. Usually, random lang yun pero lumalabas na nag-i-end up na naging Eraserheads or nagiging Beatles or nag-i-end up na kasi gawa na kasi ng mga chord progression na ginagamit ko. And then melody gano'n na lang din no? Tsaka yung Japanese band na Blondie, ewan ko kung alam niyo, Blondie, BLONDY, yun. Blondie? Gusto ko lang yung vibe ng music niya. Pwede ko check out yun. Yeah, check out mo. Yun. Yeah. Usually, ganun yun. Ako naman na-notice ko din yun. Very, e-heads yung chord progressions talaga. Yung mga kanta. And like Beatles din nga. Yeah, kasi same din sila ng I think Eraserheads is like influence like Beatles din. Kaya, parang ganun, yeah. Kasi based din sa research ko is like 98% ng naririnig natin sa radyo is like from major scale Right? So, kaya pansinin mo yung mga naririnig mo sa radyo, halos magkakatono lang din sila. Kumbaga, iba-iba lang din ang atake. Yung chords progression, di ba? Right, yeah. Same lang ng chords progression, talagang the way lang nagkaiba is like the way ng pagpe-play nila. Kadalasan is like A, F sharp minor, di ba? Yeah, exactly. D, A, B minor, G, D, E minor, C. So, ano lang sila, 1, 6, 5, 4 sa chords progression, di ba? Yeah. Yun lang din yun. Mukhang may nababasa ka dyan, pero mga... Wala pa tayo. Ayaw basahin. So, shoutout sa ating mga manonood dyan. Summer, okay. May isa din akong kantang Summer pala. Yeah, I think Summer. I think yun yung solo mong... I think bago yung Ghost or after ng Ghost yun. After ng Ghost yun. Yun yung nagsolo ka, di ba? Parang, nakita ko nga yun. Tungkol na naman sa babae. Actually, hindi nakakamiss Yun yung nakakamiss. Actually, mas nakakapagsulat kapag malungkot ka Exactly, yeah. Diba? Parang mas yun yung comfort zone ko. Ako din. Kaya katagal ko na rin din nakakapagsulat kasi sabi ko, kailan ba? I see. Yeah, ako din, man. Ganun yung process. Pag sobrang down ko yun, doon ako nagiging creative. Creative, totoo yun. For some reason. Pero kung yung feeling na, gusto kong magsulat ngayon, walang malalabas sa utak ko yun. Meron, pero pagpakinggan ko kinabukasan, pasura delete. Yeah. Kasi parang din parang dapat yung nasa zone ka din talaga ng pagsulat mo Minsan pag nasa zone ka talaga, in 30 minutes lang tapos na o kaya 20 minutes. Yeah. Siguro sa akin umabot may ganoon parang yung kanta kong Isang Leza, parang 30 minutes ko lang yata siyang naisulat na parang, oh shit. Tapos kumpleto na lahat. Oo, di ba? Ganun, yeah. Boom. Tapos meron naman time na
gustong-gusto mo yung kanta, pero hindi mo siya matapos-tapos, yung parang hindi ka na-satisfied, like, hindi eh. Hanggang sa lumipas na yung panahon, like, ala na nakalimutan mo. Ang dami kong file sa bahay ngayon na sobrang gusto kong lagyan ng lyrics or something, pero hindi ko malagyan kasi wala nga ako sa mood, man. Yeah. Alam mo yun? Like, ano pa lang siya, guitar chords. Guitar chords. Yeah. Tapos yun pa yung nabubuo, yung impromptu kong tinutugtog that day. Yun pa yung nagiging kumpleto. Kumpleto compare sa papakinggan mo. Compare sa yung mga stock na mga ano mo, yo. Yeah. I feel you pag ganun. Nangyayari sa akin din yung kunwari, gagawa ako ng kanta ngayon. Tapos, pag tinamad ka na, yun ang mahirap yung pag hindi mo na siya itinuloy, yung kunwari, di ba, putok na putok ngayon, like, tapos bigla kang nabali yung attention mo. Pag gusto mo siyang balikan, minsan parang wala na yung zone mo na parang, oh shit. Exactly. Kaya yun, parang like, pass na ulit, gawa ka na naman, mag-end up ka na naman sa bagong kanta. Diba? Parang yun, ganun. Tapos meron ding like mga times na sobrang gusto kong magsulat, may naisip akong melody, may naisip akong lyrics. Pero wala ako sa bahay. Like, wala akong tools, wala akong kagamitan. Like, let's say, nasa break ako ng work. Oh, yeah. Ganun. Tapos ngayon, mag-ano ako, mamaya pag-uwi ko. I-record ko to. Tapos pag-uwi mo, parang tatamarin ka na bigla. Parang, ayoko na. Tsaka parang, tulog na lang ako. Hindi ganito yung feelings na, tulad yung excitement, di ba? Yeah, nangyayari din sa akin yan. Like, usually naman sa akin nangyayari siya pag nagda-drive. Kasi like, sobrang zone in ako sa driving eh. So, dun lumalabas yung mga idea sa akin. Hindi ko din masulat. So, like, ang gaganda ng mga like lyrics na naiisip ko and then... Sample. Nagda-drive. Wala akong isip. Tapos nakakalimutan mo din. Pag nandun ka na mismo sa... Like, for example, would be like yung in your hands, like choke the siren, yung mga gano'n na ng mga words, parang like sobrang heavy nung dating. Nung mga words. Pero pagkatapos ng drive mo, shit, ano nga ba yung naisip ko niyo kanina? Wala na, hindi mo na mabalikan yun. So, yun. Kaya, effective. Kaya ako lagi kong ginagawa minsan, tip lang to. Baon kayo notebook, tsaka... The drive yo. Yeah. Or, hindi, minsan kasi ako, basta, kailangan mag-stop yo. You know, like, hindi mo, kasi, dapat wala kang excuse, like, you know, like, tulad ko, pag nasa work, sabi ko kapag ginagawa, basta, kasi practice din eh. Oh, true, but like if you're driving 120 kilometers per hour, you're not just gonna pull over like, kailangan ko isuot yung one line kind of thing. Slow down. Or I don't know, sabi ko nga, depende din. Yeah, exactly. Like dating ka talagang sa situation na like, hindi siya applicable to do this time. So may mga ganun talagang situation. Minsan, ginagawa ko is, pumupunta ako ng washroom, inaham ko sa cellphone ko, ganun. Yeah, experience ko rin. And then, tatranscribe ko na pag-uwi ko, yun, nangyayari. Mostly melody, tapos walang lyrics yun. Right, yun. So, andun naman yung mga files ko na mga, na mga hindi pa tapos, so, yun. You can, like, the good thing with that is you can always go back. Aralin mo na lang. Hindi ko lang alam kailan, pero andun lang yun. Yeah, yun nga. Yun yung malupit kasi, like, if you guys saw yung mga bagong release ni Jameer ng mga kanta, like, these are like songs na pre-recorded sa computer niya, way before pa siya mamatay. Yeah. Exactly. Tapos, with Rico Blanco's help, right, they were able to si Rico Blanco pala yung nun. Magaling. Yun, genius din yung na yun, tao na yun, Rico Blanco, Shout out sa'yo, sir. Sana mag-guess ka namin dito. Hindi, pero maganda yung mga lyrics ni Rico Blanco. Lyrics, tsaka the way niyang laruin yung yung... Tsaka magaling siyang kumanta. Tsaka, magaling. Ang galing nung lyrics niya. Ella Buendia naman is, ang galing lang ng niya, ng the way niya ipo-pull off yung mga... Lyrics? No, not the lyrics. Melody, tapos yung lyrics, minsan nga, di mo maintindihan eh. Pero parang, ang ganda yun. Yeah. Yung kailangan ko pa isipin ko ano exactly yung meaning ng lyrics. Di mo alam, kahit siya, di niya alam na bakit nga ba nga sinulat yun. Ganun. Siguro at some point. Yeah, in that moment, yun yung naramdaman niya. Basta, bato lang, sulat lang na sulat. Ganun. So, Parang ganun lang din. So, bago tayo magtapos. Uy, gago.
Mukhang maganda naman ang mga nangyari at nasa oras tayo today. Wow! Actually, meron pa tayong 10 minuto. Pero ano ba yung mga abangan namin or bago natin pag-usapan yung mga abangan? So, parang kaya parang isa sa mga influence mo is like a Beatles and Eraserheads yun. Yeah, yung dalawang yun. Yung dalawang and then yun. third, Itchy Worms. Yeah. Itchy Worms? Yeah. So, sino pinaka-paborito mong guitar player, Chong? Paborito mong guitar player? Of all time? Of all time or gawa tayo ng of all time tsaka sa Pinoy? Sa Pinoy OPM, paborito ko si Kuya Chino. Chino Simpson. Shout out kay Kuya Chino. Yeah, shout out kay Kuya Chino. Gusto ko yung mga chord progression na ginagawa ni Kuya Chino. Kasi sobrang hawig niya kay George Harrison ng The Beatles. Right. Yung laging mga progression niya. And then parang feeling ko ang dami niyang alam na mga chord na ano. Magic chords. Kaya ang gaganda ng progression ng Itchy Worms. Totoo, actually. Sobrang emotional na mga minsan nga parang parang lupit eh. May mga melody silang alam mo yun. Actually, di ba naging magkabanda kayo ni Kuya Chino for a while, di ba? Or nakailang gig din kayong magkasama? Isa lang yun. Yung sa may yung sa The Coop, yeah. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako na sa same time ginabahan ako. I think ang dami mong natutunan doon, yo. Parang sinasabi mo, di ba, yung mga chords na... yung sa yung inaral ko mismo yung Love Team, yung Itchy Worms is like talagang yun yung first time na tinga-tenga ko talaga kung ano talaga. Oh. And then wala naman siyang sinabi na ibig sabihin hindi tama yata yung ginagawa ko. Yeah, hopefully. Hopefully tama yung ginagawa ko. Andun yung pressure no? Yeah. Sibid mo, hindi ka lang kasama mo sa banda, sa mga paborito mong, alam mo yun? Like, paborito kong gitarista. Gitarista is like... Tsaka si Manuel Igarda naman sa metal. Sa Wolfgang. Yeah. And then international, yun. Si Slash talaga. Slash talaga? Yeah. Guns N' Roses. Dati pa lang. Actually, punta yung Guns N' Roses dito, kasama yung Wu-Tang, tsaka si Nas. I know. Kaso, mahal Yeah, next month. Yeah. Siguro yung pinaka... Sobrang tayo na experience with like 15 years of being a musician. Ano yung pinaka-peak na like feeling mo yun yung pinaka-highlight ng experience mo as a musician? Dalawa. As of the moment, yeah. As of the moment, dalawa is unang-una yung 2018 yung tayo. Nag-front act tayo ng Slapshot. Yeah, yun. I think that was yun sobrang lupit 19 yata yan? 18 ba? 18. 18? And then, naka-jump ko si Kuya Chino sa Itchy Worms. Yeah. Pangatlo, na-meet ko yung Eraserheads kahit papano. Dun sa backstage ng PNE. Nakausap ko saglit sila Ellie, ganun. I think yun yung tatlong peak na highlights na like of all 15 years, parang like years. Finally, like nangyari tong mga to. Man, yeah. Yeah. Look forward sa mga idols mo na Yun. Yeah, I feel you on that one. Ayun yung I think yung peak ko yun. Parang 15 years na naipon yun. Ayun yung resulta. As a fan and as a musician. Yeah. Ganun. That's crazy. Kumbaga nahalubilo mo lang ba sa journey mo as a musician? I think so far, yun yung man. Nagkaroon ka ng pagkakataon na kahit paano, let's say, masabi mong naging ka-level mo sila lang. Alam mo yun, kasi, or nagkaroon ka same ground na, sabay kayong kumain. Alam mo, exactly. Sa isang stage, di ba? Or like to share the same stage. Yeah, parang ganun, di ba? The band. Like, like with Kuya Chino and at the same time with the Slap Boys, right? So, yun. Another question that I have is, well, it's not really a question too, pero ano naman yung ma-advise mo doon sa mga bagong musicians pa lang na wanna go doon sa path na meron ka ngayon as Perper, as Grayson, like being able to release music, playing with all these bands na like we look up to. Ano yung ma-advise mo sa mga bago pa lang ngayon na potentially looking up to you as a musician? Huwag na kayo mag-aaral. Hindi, joke lang. Banda na lang kayo. Hindi, practice. Huwag kang magsawa. Yeah, totoo yan. Huwag kang magsawa sa pinagagawa mo, man. Yeah. Sa tingin mo na parang na-hit mo na yung wall na as a musician, kuwari, gitarista ka or whatever. Like, ito lang yata yung kaya mong gawin, wag yun. Tsaka wag mong pilitin, wag mong isipin yun. Kung ano yung kaya mong gawin, focus ka dun. Focus ka lang dun, man.
And then, yun, huwag ka lang magsawa. Be passionate every day sa And then, mag-practice ka na mag-practice. Practice ka talaga yun. Upcoming show or abangan namin sa Grayson? Ano bang abangan namin sa Grayson kay Perper? Meron kaming i-release na kanta soon. And then, meron kaming gig sa November 23. Magpa-front na kami sa bandang Rogue. Chicks yun, yo. Mga chicks yun. Malay mo, baka naman, Kuya Jeff. Kakaroon ng mga kanta dyan. Ano yan? Joke lang. Hindi, check out nyo, manood kayo. May post pa kaming details. Follow nyo lang yung page namin kasi on the process pa, ginagawan pa ng posters, mga ganun. Right, yeah. And then mag-release kami ng bagong kanta. Yun. Yeah, soon yun. Soon enough. Soon enough. Pang-apat na yan sa Spotify. Pang-apat. Actually, I think we'll try isang album. Oh! Yung isang this record. Year? Yeah. This year or earlier next year. So marami pala tayong abangan na kanta galing sa Grayson. Pwede mong shoutout yung mga family mo, nanonood sila ngayon. Shoutout sa mama at papa. Napanood ka nila at sa mga inspirasyon kong gumawa ng kanta. Shoutout sa inyo. Lahat. Maraming salamat yo at pinaunlakan mo kami. Thank you din man sa mag-invite. Thank you yo. At saka anong tawag dito, if you guys are looking forward to recording your music, if you're an artist or you're a band and you're looking forward to recording your music, we'll link Perper's Instagram, his Facebook sa description, sa comment section sa live netong What's Up Rockers. And then you should be able to contact him there and support local, support your friends, guys. Support local, support your friends. Line ng merch. Line ng merch. Kasi tayo lang yung susuportahan dito. Yeah, exactly. You never know, malay mo marami pa tayong sumama sa biyahe natin. Just click nyo lang yung link sa Spotify at pakinggan nyo lang yung kanta. Malaking tulong nyo. Yo, support OPM and kung nagustuhan nyo bonus na yun, basta i-click nyo na lang. Alright, well yun lang. Check out nyo yung Mary, actually gusto Mary talaga is. Ang ganda kasi rin ng melody yo. Ay, ganun. Ang ganda rin ng melody niya. Ayun. So alright, well we'll end this one again. Salamat sa inyo guys for sticking around and hopefully madami kayo natutunan din kay Perper, get to know him a little bit more. Like a deeper way of getting to know Perper. Yo, saludo, isa ka talaga case tayo. Rockers ka talaga, bagay ka sa show yo. Bagay ka sa show, man. Solid yun. Sa mga rockers dyan, welcome kayo. PM lang kayo, gusto niyo magkwenta ng talambuhay niyo paano kayo naging rockers. Welcome dito. Again, without further ado, ingat kayo palagi and we'll see you guys in the next episode ng Sino Ba Si. Maraming salamat. Peace out.